Paano kaya pagka nagsimula na yung impeachment trial kay Sara Duterte, tapos lalabas yung warrant of arrest ng ICC laban kay Sara at saka Senator Bato? Ay yung dalawang yan parehong nasa listahan na may problema sa ICC. Anong mangyayari sa trial? Pero huwag kayong mag-alala. Hindi po maaapektuhan kahit na si Bato sakali mang hulihin. Dahil sa warrant of arrest, tuloy pa rin ang trial. Kasi isa lang naman siya. At si Sara naman, hindi naman hulaging kailangan sa trial. Siya ay pwede lang humarap sa trial kung ipapatawag ng Senator Judge. Kung hindi siya kailangan, hindi siya pwedeng sumali dyan dahil may mga abogado naman. So, lumabas o man ang warrant ng dalawang ito during trial, hindi po maapektuhan ang trial at paghahanap ng katarungan ng taong bayan at ng mga Duterte sa isyong ito. Kasi lahat naman sila naghahanap ng katarungan, katotohanan. Ang Pilipinong may-ari ng pera, ang mga Pilipinong complainant dahil sila kinakatawan ng mga congressman na nag-endorse na 215 at ang kampo ni Sara naghahanap din ng hustisya matapos silang akusahan ng betrayal of public trust, kawalan ng tiwala ng taong bayan sa paghawak ng pera at ng posisyon as Vice President ng bansa. Yan po yung iso. So huwag kayong mag-alala. Kahit na ho ngayon putok na naman ang balitang sinasabi ng mga prosecutors ng ICC, abogado ng mga complainant na anytime lalabas ang susunod na mga warrant laban sa mga co-accused ni Digong Duterte dyan sa crime against humanity before ICC. Lalo na ngayon na tinanggap na ng ICC ang maraming ebidensya at dokumento na isinumite ng prosecutors. Halos tapos na ang pagsusumite ng maraming dokumento ng prosecutors para patunayan ang kaso against Duterte at mga co-accused niyan. Eh kung si Sara ay kasama dyan at si Bato, ay huhulihin niya mga yan. Yan naman ang personality ng Philippine government under President Marcos at General Torre. Sa oras na may warrant of arrest galing sa ICC, dala ng Interpol, hindi pwedeng matatanggihan yan. At nandyan pa rin yung Republic Act 9850. 9851 ba yun o 9850? Na nagsasabing kanilang ito turn over sa ICC katulad ng ginawa kay dating Pangulong Duterte. Ayun po yun. Okay? Sunod na pag-usapan natin. Ito pong malalaking away na malalaki o bilyonaryong negosyante na may kinalaman sa pagpapatakbo ng isabong. Politiko man ito, artista man ito, kung sino man ito, ay talagang malaki ang pananagutan. So, away ng mga bilyonaryo sa sabong. Away ng mga negosyante na buhay ang nataya ng mga sabongero until now binibigyan ng hustisya. 100 plus missing sabongero naghahanap ng katarungan ang kanilang pamilya. At yan naman ay kanilang karapatan. Kaya good luck. Yung away ng malaking tao, nag-iimbestiga gobyerno, mas malaki ang gobyerno kaysa kahit kanino. Kaya naniniwala ako mabibigyan ng hustisya ang mga naging biktima na nawawala until now. Kasi ma-impluwensya ang pamahalaan, nasa kanilang batas at kapangyarihan para panagutin 100% kahit sino. Huwag natin kalimutan ang sinabi ng Pangulo, kahit sino dapat managot. At yun ang misyon, yun ang order sa mga investigador, DOJ, DILG, NBI at Police. Kaya abangan natin ang susunod na kaganapan. Okay? Any comment, reaction? Malaya po kayo. Samantala, pag-usapan muli natin. Dati kasi sa ibang mga video, may nabanggit na ako about Malacanang press corps na yung isang reporter ng Net25 ay nirequest na ilipat o palitan sa Malacanang bilang regular reporter dahil nga po lumabag sa protocol for security reason. Okay? Pero ngayon po mukhang binabago ng mga naniniwala na mali yung ginawa ng Malacanang. Binabago ang istorya na paglabag daw sa karapatan sa pamamahayag at kung ano-ano pa. Alam mo, ako ay mamamahayag ng matagal na panahon. Hindi po bawal
At ako po'y naniniwala, lahat ng mga samahan ng media na naka-assign sa kung saan saang opisina, pribado man o pampublikong opisina, national and local, meron po yung protocol o merong policy na pag lumabag ka, merong sanksyon, may pananagutan, lalo na sa Malacanang o Malacanang press corps. Kasi Pangulo ang binabantayan nila araw-araw. So kung lalabag ka sa protocol, delikado. Baka nakalimutan nyo, hanggang ngayon ay tinuturing pa rin ng National Security Council, National Security Advisor ng PNP at ng intelligence community na active threat kay Pangulong Marcos. Yun sinabi ni Sara Duterte na hindi siya nagbibiro, na siya merong inutusan para sa buhay ng Pangulo, President at Speaker of the House. Active threat yan. Kaya ang gobyerno, lalo na ang Presidential Security Group, maghihigpit talaga yan. Kahit na media ka, kahit Malacanang reporter ka, Malacanang press corps, media, kinatawang ka ng private sector, hindi ka basta-basta lalapit. Ay ang ginawa kasi ng Net25 reporter, lumabag doon sa protocol, hindi naghintay na lapitan ng Pangulo at lapitan kayo pagkatapos ng event. Sinalubong niya kasi habang naglalakad ng Pangulo. Sinalubong niya at gusto niyang interviewin. Hinarangan siya ng PSG kasi trabaho ng PSG yun. Yun ang paglabag sa protocol. Ay ngayon, pinapalabas ng mga kakampi niya at naniniwala. Ang kailang paniniwala ay harassment daw ito. Paglabag na naman sa karapatang pamamahayag. Kalokohan naman yan. Ulitin ko, ako ay dekada ng mamamahayag sa radyo at telebisyon. Hindi po paglabag yan sa karapatang pamamahayag. Pagdisiplin lang yan kasi may protocol for security reason. Isipin mo kung walang protocols. Anytime ang presidente mo, pwede mong interviewin, iistorbohin mo. Anytime pwede mong lapitan ng Pangulo. Delikado. Kaya nga mayroong PSG 24/7. Alam mo ba ang Pangulo kahit naliligo, binabantayan yung kwartong kung saan siya naliligo? Ang Pangulo kahit na personal ang meeting sa kanyang pamilya, binabantay ng PSG. 24 hours binabantay ng PSG yan for security. Obligasyon yun, nasa batas yan. Tapos ngayon, biglang susugurin ng isang reporter para mag-interview ng walang pasabi. Ang feeling na siya ay sikat, feeling niya, malakas siya. Hindi pwede. Yun ang dahilan kung bakit sinulatan ng Presidential Communication Office ang management na pwede ba palitan nyo ito kasi lumabag ito sa protocol. Hindi naman pinagbabawal ang network nila na mag-cover sa Pangulo sa Malacanang. Tuloy pa rin, pinapapalitan lang. Bakit kaagad-agad nagwawala sila at kung ano ng mga sinasabi? So baka sabihin nyo, Mike, ba't yan ang paliwanag mo? Ikaw ay media rin. Totoo yan. Kasi ganun po. Irespeto natin ang protocols, policy ng presidente ng Malacanang o kahit saan. Ikaw, kung reporter ka sa Kongreso at abusado ka dun sa Kongreso, pwede ka rin i-request ng Kongreso palitan ka. Kasi ang lahat pong lehitimong media, bago makapag-cover sa isang particular events at office, meron po yung accreditation na magpapatunay na ikaw ipinadala ng station manager, ng editor, ng management nyo, na ikaw ang lehitimong reporter nila doon. Yun po yun eh. So, mayroong black and white na ganong communication, kaya black and white din yung order ng PCO, baka pwede niyong palitan kasi lumalabag ito sa protocol. Hindi po masama yun. Pagdisiplina, for security reason, pagdisiplina at pagsunod sa protocols na mayroong communication. Ay yung iba nanggagalaiti, akala mo babagsak na ang mundo sa kanilang ginagalawan. Tumigil nga kayo, halatang halata kayong one-sided. Lumingin muna kayo sa pinanggalingan nyo, akala nyo kung sino naman kayo